Hi guys, welcome sa first part ng hydraulic engineering, no? So, introduction to common properties of fluids and unit conversions. So, yung approach natin dito guys is for board exam approach, no? Let's start. So, ito guys, no, pwede nyo siyang screenshot tapos i-add nyo siya sa ang tawag dito sa index card nyo or note cards nyo, no? Na parang summary ng formulas na kailangan. Sa college guys, hindi lang ito yung binabanggit na common properties of fluids, no? Ang ibibigay ko lang sa inyo is yung gamit na gamit or yung paborito ng examiner sa subject na HPGE, no? Start tayo dito guys sa specific weight or unit weight. So, ito siya guys, no? Gamma is equal to weight over volume lang, no? Pwede nang laruin yan guys, no? Then, dito tayo sa weight. So, weight is equal to mg lang, no? Mass times gravity lang. Try natin ilagay dito sa gilid yung unit niya, no? Unit of measurements, no? Para pag may nabasa kayong ganito sa board exam na unit, hindi niyo na siya isipin kung ano yan. Alright, sige. Start tayo sa weight. So, alam natin ang weight is in kilonewton. Kilonewton. And then, ang volume is in cubic meter. Ayan. And then, check natin dito sa weight, no? So, mass natin is in kilogram. Kilogram multiply to gravity natin is meter per second square. So, pwede yan natin consider as kilonewton din. Yan, kilonewton din yan. And then, move on tayo dito guys sa specific volume, no? So, ganito yung ano niya, no? Symbol niya. Parang V na may slash. So, si specific volume ay inverse lang or reciprocal lang density. So, kaya meron siyang specific volume is equal to yan, rho raised to negative 1 kasi inverse lang. Move on tayo dito guys sa may density, no? Mass over volume lang siya. So, lagyan ko lang ulit sa gilid ng unit of measurement. So, alam natin na ang mass is in kilogram. And then, ang ating volume is in cubic meter. Ayan, so kilogram per cubic meter. And then, move on tayo dito sa specific gravity guys, no? Sa ibang books, ang explain nila, ang paggamit nila ng specific gravity is SG, no? So, sa review na to guys, or sa lecture na to, GS yung gagamitin ko. Ayan, G sub S. Then, GS equal to gamma over gamma of water, or in terms of density or over density of water. So, pansinin nyo guys, yung specific gravity, lagi siya nakarelate sa water, no? So, foundation yung water dito guys, no? Unit weight of water, later on sabihin natin yan, yung constant na yan. And then yung density ng water, later on sasabihin din natin yan. So, eto guys, pwedeng dalawang formula, no? And then, sa GS, syempre, unitless yan kasi magka-cancel out lang yung unit nila. Alright, move on tayo guys sa last part, or last property of fluid na nandito ay ang volume. So, high school pa lang tayo guys, or kung meron na kayo ng elementary na inaaral na ganito, maganda, no? So, familiar dapat kayo sa pagkuha ng volume ng mga enclosed objects, yan, sphere, cube, and so on. Or minsan ginagamit din yung sa cone, no? Yung conic. Alright, sige. Move on tayo guys. Dito tayo sa specific gravity of common fluids at 20 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. So, take note nyo na lang to guys, no? Sige, lagay natin sa gilid. Na yung condition, ay itong constants na bibigay ko is at 20 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. I think lumabas na to sa board exam na tinanong lang yung specific gravity ng isang fluid at 20 degrees Celsius. So, eto guys, pwedeng hindi nyo siya i-memorize, no? Kasi along the lectures, kapag nag-aaral kayo ng buong subject, nadadaanan nyo naman yan. So, hindi nyo na siya kailangang i-memorize na as is na ganyan, no? As table. Mamememorize nyo yan, parang mamamuscle memory nyo siya. So, observe lang natin. Ang air guys is 0.00124
Ang ethyl alcohol is 0.79. Ang gasoline is 0.68. Mercury 13.6. Seawater is 1.025. And water special condition at 4 degrees Celsius ay 1. So, eto guys, tong water tsaka seawater, madalas yan lumalabas sa mga draft problems. Si mercury din madalas lumabas sa mga pressure problems and buoyancy. So, ito din si air madalas lumabas sa pressure problems. Si gasoline and mercury kadalasan sa mga multiple fluids. Alright. So, ina-advise ko guys, huwag niyo siyang i-memorize na ngayon as is na ganyan. Ma-memorize niyo yan through time. Yun. So, move on tayo sa last guys. Commonly used constants, no? So, ito alam niyo yan na gravity is 9.81 meter per second square. Take note nyo na lang to guys, no? Yung 32.2 feet per second square. So, and ito ay in English units. So, sa density ng water, ito yung sinasabi ko kanina na pwede nyong magamit sa may pagkuha ng specific gravity, no? Ayan, so 1,000 kg per cubic meter or 1 gram per centimeter cube. Ayan. So, pagpipili na lang kayo dyan guys, no? Depende sa tinatanong ng problem kung anong units or mag-convert kayo para tumagal. So, dito tayo sa unit weight of water, 9.81 kilonewton per cubic meter. So, parehas sila ng gravity, no? Magkaiba lang units. And then, nilagay ko na rin sa baba yung 9,810 newton per cubic meter. Kasi, minsan yung problem tinatanong niya is in newton. So, direct na yan, no? And then, here, sa may English units, ang unit weight of water is 62.4 pounds per cubic feet. So, i-take note lang din natin, no, na ito ay in English units. So that ends this video. Kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!